Ayan, hello fam. Welcome na naman po sa ating panibago na namang talakayan. Ayan. Katulad nyo rin ba yung anak ko na nagsasalita naman, pero yung communication wala. So, ngayon yung anak ko pala, ipapaalam ko lang sa inyo, is turning 7 years old this next year, no, January. Ayan. Pero yung anak ko, wala akong naging problema sa pagsasalita niya kasi lahat ng napapanood niya, naririnig niya, sinasabi niya, no? Ayan. So, katulad nyo rin ba siya, yung aking anak? Ayan. Ang ang problema lang, yung communication wala, no? Yung kung paano niya sasabihin kung ano gusto niya, kung ano masakit sa kanya, ayun, at kung masaya siya o malungkot. Hindi niya nasasabi pa yon. So, yung communication ang nawawala. Ayan. At yun ay pinaliwanag sa akin ng mga therapist niya kung bakit. Ayan. So, meron din pala sa mga autistic children na kakulangan sa brain kung saan, yung communication, tsaka yung brain, hindi, hindi sila nagkakaintindihan, no? So, ayan. Ibig sabihin lang na hirap ang kakayanan ng brain ng anak ko na makipag-communicate. Kumbaga, parang hindi alam ng brain niya na yung palang salita na sinasabi niya, pwedeng ipang-communicate. Naintindihan nyo? Medyo masalimuot. Ayan. So, hindi kayang intindihin ng brain niya na yung mga sinasabi niya, pwede niyang gamitin, no? Sa mga gusto niyang gawin at gusto niyang sabihin. So, yun po ang problema. Pero, sa tulong ng kanyang mga therapist, no, yan, unti-unti na po siyang nade-develop para makipag-communicate. Ayan, katulad na lang ng pagkalimbawa, meron siyang pabuksan, open, nagsasalita na siya, ready, get, set, go, yung mga ganon. At saka kung ano na yung, ang tinuturo kasi sa kanya, halimbawa, may papahawak yung teacher niya, o kaya, halimbawa, yung kanilang, tawag dito, activity ay tungkol sa dining, ayan, the child is eating, ayan, sasabihin niya eating, ayan, running, ayan, walking, ayan. So, unti-unti, naiintindihan niya kung ano yung mga usage ng mga salita na pwede niyang gawing communicate, bilang pakikipag-communicate, no? Pwede niyang gamitin. So, ayan, sa mga nagwo-worry na mga, mga parent, kumbaga, mahirap kasi mag-compare, no? At hindi pwedeng mag-compare at hindi dapat, no? Kaya lang, ang advantage ng ganitong bata na nagsasalita naman, parang naka-first step na po sila, no? Ayan, kaya yung mga parent at yung may mga bata na nakakapagsalita naman pero hindi pa nakakapag-communicate, ayan, darating din po ang panahon para, siguro kasi syempre nagmamature yung brain, ganon, para makapagsalita na sila at makipag-communicate na po sa atin. Yan ang iniintay ko. At yan ang ibabalita ko sa inyo once na nag-umpisa na ng communication yung anak ko. Ayan, maraming salamat po. Paki-share nyo po ang ating mga video. Ito lamang po, no? At follow nyo po ako rito. Subscribe po sa ating channel, sa YT. Ayan. At maraming salamat po sa mga tumatangkilik nating video. Sana po lagi nyo po akong susuportahan kasi yung mga laman ng ating mga video ay pwede pong makatulong sa mga ibang magulang at syempre lalo na dun sa mga walang kakayanan na magbayad ng pang therapist, no? Ayan. So marami pong salamat. Until next vlog po tayo.